Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, umakyat ako sa awakening stage. Sa harap nilang lahat, muli kong ipinatong ang kamay ko sa testing crystal. Sa ibaba ng entablado, sina Leo Ruyan at Kuya Kun. Halos hindi na makahinga sa tindi ng kaba. Hindi man lang nila naramdaman ang sakit ng bumaon ng kanilang mga kuko sa sarili nilang laman. Iisa lang ang nasa isip nila. Wag na wag sanang maging high-grade martial soul. Wag na wag sana. Ngunit sayang, walang silbi ang kanilang mga dasal. Pagdampi pa lang ng kamay ko sa kristal, biglang yumanig ng husto ang buong testing crystal. Pati ang buong awakening stage ay nagsimulang umuga. Kasunod nito, isang nakakasilaw na itim na liwanag ang pumailan lang mula sa kristal. Sa ere, nag-anyong anino ito ng isang napakabangis na halimaw. Nakanganga ang dambuhala nitong bibig. At ang mga mata nito ay puno ng kasakiman at kabangisan. Para bang sa susunod na sandali, lalalamunin nito ang buong mundo. Bigla na lang, may narinig na malakas na lagabog. Ang napakamahal, na kayang tiisin ang puwersa ng karamihan sa mga 3S grade martial soul. Ang testing crystal, ay diretsyong sumabog at naging durog-durog. Natahimik ang lahat, bawat isa ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Kahit huminga ng malakas ay hindi nila magawa. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang maalamat na 3S grade ferocious beast martial soul, ang Tao Tai. Mula noon hanggang ngayon, nabibilang lang sa daliri ang mga taong nakapag-awaken ng Tao Tai martial soul. Kahit pa sa lahat ng 3S grade martial soul, ang Tao Tai ay walang dadang nasa pinakamataas na antas. Nang marinig iyon, nagkagulo na ang lahat. Napalumpasay na lang sa sahig si Leo Ruyan. Ang mukha niya'y namutla na parang papel. Kung gaano siya kayabang kanina, ganoon naman siya kaawa-awa ngayon. Ilang segundo lang ang nakalipas. Tinutuyapan niya ako na isa lang akong walang kwentang hindi nababagay sa kanya. Sa sumunod na segundo, ako na ang naging nag-iisang tao sa buong paaralan na may taglay ng isang 3S grade martial soul. Ang bilis naman niyang mapahiya. Sobrang bilis, hindi man lang siya nakakibo. Ang mga tingin ng tao sa paligid niya ay puno ng lantad na pangungutya. Hindi rin may pinta ang mukha ni Kunge, yung ipinagmamalaki niyang SS level na martial soul, sa harap ng isang triple S level na Tao Tai. Wala man lang binatbat. Pagkatapos ng awakening ceremony, agad binago ng eskwelahan ang karaniwang patakaran sa paggrupo ng klase. Gumawa sila ng espesyal na klase para sa akin at sa isa pang may triple S level na martial soul. Ang awaken na si Luo Zui, binuksan nila para sa amin ng isang special class. Ang Education Bureau pa mismo ang direktang nagtalaga sa pinakabatang gold medal teacher ng Yunhai City, si Mu Chingkong, para maging aming guidance teacher. Hindi ordinaryong tao itong si Mu Chingkong. Isa siya sa iilang may-ari ng S-level martial soul sa Yunhai City. Halos lahat ng estudyanteng tinuruan niya ay nakapasok sa mga top tier na martial arts university. Sobrang taas ng kalibre niya, hindi ka panipaniwala. Sa unang araw pa lang ng klase, agad naglabas si Mu Chingkong ng isang naninilaw na sheepskin scroll. Pagkabuklat niya, may nakaguhit doon na isang sinaunang tao na nakatayo at may hawak na espada. Agad kong nakilala kung ano yun. Ito ang pinakamataas na uri ng martial arts meditation diagram, ang Moonlit Sword Saint Diagram. Isa itong kayamanan na tumutulong sa mga martial artist na mabilis na maramdaman ang spiritual energy. Hindi ito mabibili kahit gaano karami ang pera mo. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras para sa uluhin ang diagram na ito. Pagkatapos, magsimula na kayong mag-meditate para maramdaman ang spiritual energy. Kung hindi nyo ito masaulo, wala man lang kayong karapatang magsimula sa martial arts. Hindi na kami nagsalita pa ni Luo Zui. Pinagmasdan namin ang diagram sa loob ng 20 minuto at nasa ulo na namin ito. Pagkatapos, humupo kami nang nakakrus ang mga binti. Mabilis kaming nakapasok sa meditative state. hindi maipagkakaila ang talento ng dalawang batang ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mu Chingkong. Bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Hindi pa niya napoproseso kung ano ang nangyayari.
Sa isang iglap, ang spiritual energy ng buong Kyushu Academy ay hinigop ng isang hindi nakikitang puwersa, na parang baliw na sumugod patungo sa special class namin. Kabubuo ko pa lang sa isip ko ng imahe ng isang sword immortal sa ilalim ng buwan. At handa na sanang higupin ang spiritual energy sa paligid. Nang bigla akong nakaramdam ng malakas na puwersa ng paghigop mula sa loob ng katawan ko. Malinaw kong naramdaman ang pares ng pulang-pulang mga mata na pag-aari ni Tao Tai, na bumukas sa aking dantian. Ibinuka nito ang dambuhalang bibig nito. At isang nakakatakot na puwersa ng paghigop ang biglang kumalat. Ang spiritual energy sa paligid ay parang mga peteng na nakaamoy ng dugo, na parang mga baliw na nagsuguran papasok sa katawan ko. Si Luo Zui na nakaupo sa tabi ko ay halos maabot na sana ang spiritual energy, nang bigla niyang naramdaman na nawala ang lahat sa paligid niya. Ang spiritual energy na pinaghirapan niyang ipunin ay bigla na lang naglaho. Naguguluhan siyang iminulat ang kanyang mga mata, sa pag-aakalang may problema sa kanya. Voiceover, kasabay nito, nagkagulo ang mga estudyante sa buong gusali ng paaralan. Lahat ay sumisigaw na nawala ang spiritual energy. Ang spiritual energy na kanina'y nakapalibot sa kanila, ay bigla na lang tumakbo lahat sa iisang direksyon. Maging ang mga guro ay itinigil ang kanilang mga klase. At isinama ang kanilang mga estudyante para sundan kung saan papunta ang spiritual energy. Maya-maya lang, ang pinto ng special class ay napalibutan na ng makakapal na tao. Lahat ay naguunahan sa pagsilip sa loob. Gustong malaman kung sino ang kayang gumawa ng ganito kalaking komosayon. Nakatayo sa tabi ko sina Mu Chingkong at ang principal. Natigilan sila sa panonood. Rinig na rinig ang pagsinghap nila sa gulat. Halos isang oras akong humigop ng energy. At naramdaman kong parang sisubog na ang katawan ko sa sobrang puno. Bago ako dahan-daang huminto, sa sandaling iminulat ko ang aking mga mata. Sumalubong sa akin ang tingin ng 12 ng mga mata na nakatitig sa akin. Mayroong gulat, mayroong matinding paghanga, at marami rin ang may mga matang puno ng hinanakit. Nakatitig sa akin si Luo Zui. Namimintog ang mga pisngi niya. Malapit na niyang maabot ang level ng isang first-rank martial artist. Pero dahil sa ginawa kong paghigop, agad na bumalik sa dati ang lahat. Wala man lang natirang kahit kititing na espiritual na enerhiya. Nang makita ng principal na gising na ako, agad siyang lumapit at maingat na nagsalita. Guay-guay. Hindi ka na maaaring manatili dito sa eskwelahan para sa klase. Hindi. Paano ko naman magagawang paalisin ka? Sadyang sobrang bilis lang talaga ng pagsipsip mo ng espiritual na enerhiya. Kung mananatili ka dito sa eskwelahan, hindi na talaga makakapag-ensayo ang ibang mga estudyante. Kailangan kong i-report ito agad sa Bureau of Education, para may pag-apply ka ng sarili mong lugar ng pagsasanay na may mataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya. Noon ko lang napagtanto ang lahat. Nahihiya akong napahawak sa aking ilong, sabi ng principal, habang inilalabas niya ang isang power detection crystal at iniabot sa akin. Nagtataka niyang tinanong, sa dami ng espiritual na enerhiya na nasipsip ko, anong level na ba talaga ang narating mo? Pagkalagay ko pa lang ng kamay ko sa kristal, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang biglang sumabog. Sa sumunod na sandali, kitang-kitang lumitaw sa ibabaw ng ulo ko ang mga salitang unang antas na mandirigma. Muling napasinghap sa gulat ang mga tao sa paligid. Dapat ninyong malaman, kahit na may talento ang isang ordinaryong tao, kailangan pa rin nilang mag-ensayo ng husto sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan, para maging isang unang antas na mandirigma. Samantalang ako, 1 oras pa lang akong nag-meditate, pero nag-level up na agad. Ang bentahe ng Taukan Martial Soul ay nasa bilis lang ng pag-eeensayo sa mga unang yugto. Ang pag-eeensayo ng martial arts at pag-level up sa mga huling yugto ay wala nang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Sa kasaysayan, maraming may taglay ng Taukan Martial Soul ang nalampasan din sa huli ng mga taong hindi gaanong katalented. Kaya huwag kayong masyadong mag-alala.
At hindi na rin kailangan ng bulag na paghanga. Nakahinga lang ng maluwag ang lahat matapos itong marinig. Si Luo Zui ay napahawak din sa kanyang dibdib. Sa wakas ay nakampante na rin. Ako lang ang palihim na natatawa sa isip ko. Ang hindi nila alam, ang Tao Ken ay ang una pa lang sa mga Fierce Beast Martial Soul na na-unlock ko. Mayroon pa akong siyam na mas nakakatakot na hindi ko pa inilalabas. Naku po, si Konge, kasama ang mga tauhan niya, hinaranggan ang gate ng eskwelahan. Sabi nila,